Tiningala ni Ira ang kaharap na babasagin na establishmento. Ito kaya ang bilihan ng kotse? Walang ideyang tanong ng dalaga sa sarili. Hinawakan ng sakbit na maruming bag bago pumasok sa loob. Doon bumungad sa kanya ang mga nakaparada at kumikintab na mga kotse. Napangiti siya ng maliit. Lumapit si Ira sa kulay pulang sasakyan. Pinadaus-us niya ang mga daliri sa makinis na kotse. Ang ganda nito! Sinilip-silip pa niya ang malaking gulong. Magkano kaya to? Guard! Napalinga siya sa sigaw na yon. Napapadyak pa ang isang binabae na sigurado siyang empleyado sa car dealership dahil sa suot na uniforme. Bakit may nakapasok na palaboy dito? Gigil at mahinang tanong nito sa lumapit na gwardya. Hindi ko alam sir kung paano nakapasok yan. Palabasin mo na at baka mangamoy pa yan dito. Is there any problem? Tanong ng isang may edad na babae at posturang-postura. Wala po ma'am. Sandali lang po ha? Rachel! Tinawag nito ang isang malapit na empleyado. Ikaw na munang bahala kay madam at may asikasuhin lang ako na palaboy. Napailing na lang si Ira nang ipagpatuloy ang pagtingin sa kotse. Magkano kaya to? Ma'am, umalis na po kayo. Hinawakan siya ng gwardya. Nasulyapan pa niya ang isang kasama nito. Bawal ho kayo rito. Anong bawal? Bibili nga ako eh. Anong bibili ka? Singit ng binabaeng empleyado sa mahinang boses. Anong ibibili mo? Ganong palaboy ka. Seryosong pinasadahan ni Ira ang binabae. Please, wag mong sayangin ang oras namin. Bibiling ko tong kotse. Akmang may kukunin siya sa loob ng bag pero alerto siyang nilapitan ng dalawang gwardya. Sinakbit ng mga ito ang mga braso niya. Teka! Sandali! Bitawan niyo nga ako! Sabing bibili ako eh! Napatingin ng lahat sa kanya habang pilit siyang pinalalabas. Bibili niya ako ng kotse! Dumaus-os ang marumi at sirang sapatos ni Ira sa madulas na sahig habang bitbit ng dalawang gwardya. Paisit! Hinampas naman ni Paul ang folder sa hangin. Tinangala niya ang kumpanyang hindi na nga siya tinanggap. Minaliit pa ang natapos niya. Yabang ninyo. Sandaling huminga ng malalim ang binata bago naglakad. Inalis pa ang pagkakabotones ng polong suot na nabili sa ukay-ukay. Ang taas ng standard ng kumpanyang yun. Ang baba naman ng pasahod. Patuloy niya. Sana makapulot na lang ako ng pera. Naglakad na si Paul pero huminto rin bago tumingala sa langit. Sandali! Ano ba? Aray ko! Napaupo si Ira sa magaspang na kalsada nang itulak ng gwardya palabas ng car dealership. Walang emosyong tiningnan ni Paul ang babaeng nasa paanan niya. Sabi ko ho pera, di isang palaboy. Anya, kasabay ng pagbagsak ng dalawang balikat. Naroon ang isang babaeng gusgusin ang damit at suot ang lumang bag. Nipatingala si Ira sa lalaking humawak sa kanyang braso at inalalayan siyang makatayo. Miss, bakit ka naman kasi pumasok sa loob? Sinulyapan pa nito ang establishmento kung saan siya nanggaling. Interesado kasi akong bumili ng kotse. Kasyual niyang tugon. Doon kumurba ang magandang ngiti ng binata. Napakunot noon naman si Ira nang makita ang naging reaksyon ng estranghero. Ikaw, bibili ng kotse? Oo. Nagtatakang sagot niya habang pinapanood itong nagpipigil ng tawa. Miss Palaboy. Napatingin siya nang hawakan nito ang braso niya. Leka, gutom lang yan. Ano? Hindi niya na natapos ang sasabihin nang hilain siya nito paalis sa harap ng car dealership. Pumili ka na ng gusto mo. Doon lang siya binitawan ng estranghero sa harap ng isang lumang pushcart. Tinuro pa nito ang tindang street foods doon. Libre ko na. Makakain ka lang at makaalis sa kahibangan mo na bibili ka ng kotse. Pinunood niya lang ang lalaki. Inipit nito sa pagitan ng balikat ang hawak na envelope at nagsimulang tumusok ng fishball. O eto. Tiningnan niya ang inabot nitong plastic ng baso na may laman na. Ibibili pa kita ng palamig. Kainin mo na muna yan. Kinuha yun ni Ira at pinagmasdan ng lalaki. Diyan ka na muna. Paalam nito. Sinundan niya ito ng tingin ng magtungo sa tindahan ng makukulay na inumin.
Nang patakbong lumapit sa kanya ang estranghero ay kumurap, sunod-sunod ang kanyang mga mata. O yan, kumpleto na. Kahit alangan ay inabot niya yun. Kain na. Huwag ka na mahiya. Para malaman na naman niya yung tiyan mo kahit konti. Dagdag pa ni Paul. Gusto mo bang yumaman? Biglang tanong ni Ira. Natigilan si Paul sa tanong na yun bago seryosong pinagmasdan ng palaboy. Gusto mo ng maraming pera? Sunod nitong tanong. Ay, Miss Palaboy. Ano bang kusunod yan? Open-minded ba ako? Nako, hindi ako papatol sa immoral na gawain lalo na sa scam ha. Nakangiting tugon niya sa palaboy. Hindi nga, seryoso ako. Miss Palaboy, sa hirap ng buhay ngayon, sino bang hindi gustong yumaman? Natahimik naman si Ira. Pero hindi naman ganun kadaling punta doon. Siyempre, kailangan mo paghirapan yun. May iba naman kasing swerte talaga. Sadyang ipinanganak na may ginintuang kutsara sa bibig. Kinuha pa nito sa pagitan ng braso ang nakaipit na envelope. Pero alam mo, kapag talaga ako yumaman, bibili ako ng bahay. Nangangarap na sambit ni Paul habang nakatingalang nakangiti. Ibinaba ng binata ang muka bago sinulyapan ng palaboy. Pero malayo pong mangyari yun. Kahit tapos ako ng vocational course, mahirap maghanap ng trabaho. At hindi ako agad yayaman kapag nagtatrabaho lang ako ng isang araw. Tutulungan kita! Napakunot noo si Paul. Tutulungan kita! Ulit ni Ira. Paano mo ako matutulungan? Hindi mo nga matulungan ng sarili mo eh. Natigilan naman ang palaboy. Pasensya ka na pero sarili mo na lang intindihin mo. Bumaling ang binata sa tindero ng fishball. Bayad na tong kay Miss Palaboy ah. Nang tumango ang tindero ay tumalikod ng lalaki. Sandali! Hinarang ito ni Ira. Maniwala ka sa akin. Kaya kitang payamanin. Miss Palaboy. Mabilis niyang hinubad ang bag at binuksan. Nakita niyang paglaki ng mata ng lalaki. Sumunukuha yan. Bulalas ni Paul nang salubungin ang tingin ng palaboy. Huy, baka galing sa masama yan ha. Hindi no, ano ka ba? Saan nga galing yan? Isang palaboy tapos may ganyang kakaraming pera. Sumama ka sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo ang yaman na meron ng palaboy na tinutukoy mo. Kinuha ni Ira ang kamay ng lalaki at hinila. Ito ang mapagkakatiwala niya sa kayamanan na meron siya dahil nakita niya ang mabuting puso nito. Maliit man na bagay ang pagtulong nito ay napakalaki na ito sa kanya. Sinulyapan ni Paul ang katabing babaeng palaboy sa loob ng taxi. Hindi niya alam kung bakit siya nagpatianod dito o kung maniniwala siya sa mga sinasabi nito. Gusto niyang tumutol pero may kung anong nabubuong kuryosidad sa kanyang loob. Huminto ang taxi sa tapat ng isang tila palasyo na bahay. Nakaawang labi niyang sumunod pababa sa palaboy. Hindi nga. Itong bahay mo. Kasyual na humarap si Ira sa lalaking hindi makapaniwala sa anyo. Oo. Oh, ano ngayon na masasabi mo? Paano mo to naging bahay? Hindi ako nabusog sa fishbowl kanina. Imbis na sumagot ay tumalikod siya sa estranghero. Nasisilaw sa araw ng lingunin niya ito na hindi pa rin kumikilos. Halika na! Muli niya itong hinila sa kamay. Ah ma'am, nandyan na po pala kayo. Sinalubong sila ng matandang kasambahay. May kasama kayong bisita ma'am? May ngiting hinila ni Ira ang silya at umupo. Bagong kaibigan. Ah sir, umupo po kayo. Alok ng kasambahay kay Paul na takang-taka pa rin. Umupo ka na, mangangawit ka dyan. Puna niya sa lalaki. Nagmamadali itong umupo habang hindi naaalis ang mangha sa itsura. Totoo, bahay mo nga to. Oo nga, hindi mo ba nakita si Manang Fe? Tinawag ka niyang ma'am. Pero paano magiging amon tulad mo? Sumandal sa kinauupuan si Ira. Alam mo, parang nagkamali din ata ako. Katulad ka rin pala ng mga taong nasa car dealership. Mapanghusga. Natahimik naman si Paul. Huwag nang sumama ang loob mo. Sobra ka naman kasi sa pagiging humble eh. Itinuro siya nito kaya nasulyapan niya ang sarili. Sino bang mag-aakala na ang palaboy na tulad nito ay marami palang pera sa bag at may malaking bahay? Kaya nga dapat hindi tayo mapanghusga. May mga yaman na nakatago sa dumi at basura. Ah ma'am, dumating si Manang Fe na may daladalang pagkain. Sandaling tumayo si Ira at papunta sa kusina. Kumain ka na!
Sambit niya ng maupo, itinaas ang isang paa sa silya. Nagsimula siyang kumain gamit ang hinugasang kamay kanina. Hanggang sa kusa siyang matigilan sa pagnguya. Dahan-dahan siyang napatingin sa kaharap na estranghero na ngayon ay tulala habang pinapanood siya. Bakit? Tanong niya. Ganyan ka talaga kumain. Hindi ka yata bagay sa bahay na to. Alam mo, kung wala kang kasambay na nakakakilala sa'yo, iisipin ko talaga na ginugoyo mo lang ako. Paano ko ba mapapatunayan sa'yo na ako nga may-ari ng bahay na to at isa akong tagapagmana? Sa kilos mo at itsura, Napatingin siya sa sarili. bakit hindi mo unahin maligo kaysa mamili ng kotse? Magsuklay ka at magbihis ng malinis na damit. Patuloy na payo nito. Tulungan mo ako! Si Paul naman ay natigilan, napatitig sa madungis na babae. Ano? Tulungan mo ako maging karapat-dapat sa bahay na to at yaman na meron ako. Ang kapalit ay babayaran kita, kahit magkano. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Tutulungan mo ba ako? Teka, bakit ako? Tanong nito. Dahil ikaw ang unang tumulong, nagpakain at nagpainom sa akin. Sapat na ang dahilan ng mabuti kang tao para ikaw ang piliin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung paano ako mabubuhay kung nasaan man ako ngayon. Hindi ba sabi mo naghahanap ka ng trabaho? Ito na yun. Ito na ang trabahong iniintay mo. Papayag ka ba? Tanong pa ng dalaga. Natahimik sandali si Paul. Huminga ng malalim bago tinitigan ng dalagang alangan ng anyo. Sige. Dumukwang naman si Ira dahil sa hindi narinig ang sinabi ng kaharap. Hindi masalubong ng lalaki ang tingin niya. Oo na. Papayag na ako. Sagot ni Paul. Napagiti ang dalaga. Sandali niya itong pinagmasdan bago gumuhit na rin ang ngiti sa labi. Anong oras ka pupunta bukas? Hatid-hatid ni Ira ang lalaki sa labas ng bahay. Ikaw ang boss. Dapat ikaw ang magdesisyon. Sagot nito nang humarap. Nag-isip naman siya. Basta darating ako. Mauna na ako ah. Tumalikod na ang lalaki. Itinaas pa ang envelope na hawak. Sandali! Hindi ko pala alam ang pangalan mo! Habol niya. Napahinto naman ang estranghero. Kanina pa kita kasama pero hindi ko alam ang pangalan mo. Humarap ito at muling naglakad pabalik sa kanya. O eto, Nagtatakang tinanggap ng kamay niya ang envelope nito. yan na requirements ko. Magre-report ako sa inyo bukas. Okay, ma'am? Pinanood na lang ni Ira ang paglabas nito sa mataas na gate. Napabuntong hininga na lang din siya nang pumasok sa loob. Diretso siya sa mataas na hagdan, bit-bit pa rin ang lumang bag. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang kwarto. Naroon ang marangyang silid. Pumasok siya sa loob at tumapat sa isang salamin. Doon niya nakita ang sarili. May bahid na dumi sa magkabilang pisngi at sabit-sabit ang matitigas na hibla ng buhok. Halong kulay tsokolate at itim din ang kanyang balat. Ganun na rin ang damit niyang may mga butas. Ang buong akala niya ay mabubuhay siya sa kalye habang buhay, aasa sa mga bote, bakal o sa limos ng mga tao. Pero may ibang plano pala sa kanya ang Diyos. Hindi nga lang niya alam kung paano mabubuhay sa isang kaharian at maging prinsesa dahil mula siya sa kalye. Naniniwala siya na ang lalaking yon ang tutulong sa kanya na bumagay sa buhay niya ngayon. Marahan siyang umatras at naupo sa ibaba ng kama. Bago napatingin sa hawak na envelope, binuksan niya yon. Paul pala ang pangalan niya. Hindi niya rin napigilan ng mapangiti nang makita ang litrato nitong naroon. Tuluyan siyang napahiga. Ma'am! Ma'am Ira! Marahang nagmulat ang mata ng dalaga dahil sa katok sa pinto at ang pagtawag sa pangalan niya. Bumangon siya mula sa sahig na nasa tabi ng kama. Sandali lang! Tumayo siya at lumapit sa pinto para buksan yun. Ano po yun, Manang Fe? Magandang umaga po. Pasensya na ha. Nagising ko ba kayo? Hindi naman ho. Nasa baba na ho kasi si Sir. Si Sir Paul? Tanong niya. Oho, yung bisita niyo kahapon. Sang-ayon ang kasambahay. Sige, pababa na ho ako. Tiningala ni Paul ang hagdan. Nag-arko ang mga kilay niya nang makitang ganoon pa rin ang itsura ng babae. Hindi ka pa rin naliligo? Bungan niya.
Ang layo ko pa, naaamoy mo na ako agad? Tanong naman ni Ira na inamoy ang sarili. Kahit hindi kita maamoy, nakikita ko pa lang mabaho ka na. Hoy, sumusobra ka na ha? Baka nakakalimutan mo kung saan ka nakatuntong. Dagdag ng dalaga, napangiti ang binata. Oo nga pala, ikaw ang amo. Pasensya na kayo, ma'am. Yumuko pa na para siyang isang prinsesa. Maliligo naman ako eh. Kaya lang. Kaya lang ano, natatakot ka sa tubig? Patuloy ni Paul. Hindi naman. Nakalimutan ko lang ang pakiramdam ng mabasa ng tubig. Pag-amin ni Ira. Hindi man lang naman para sa ibang taong pagligo mo. Siyempre, para na rin sa kalusugan mo yan. Naiintindihan ko, Paul. Napahinto naman ito. Nabasa ko ang pangalan mo na binigay mo ng papeles sa akin. Bahagyang tumango ang binata. Ikaw, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Nahihiyang sambit ni Paul. Ako si Ira. Okay, simula ngayon, ako nang bahala sa'yo, Ma'am Ira. Simula din ngayon, ikaw na ang personal kong gwardya. Sagot naman niya. Tumango naman si Paul hanggang sa mapatingin sila sa kasambahay na nagtanong. Ipaghahanda ko na po ba kayo ng pampaligo niyo, ma'am? Tumango naman si Ira. Sige po. Umalis na si Manang Fe. Sinalubong muli ng binatang gwardya ang tingin niya. Umakyat ka na para maligo ka na. Magaan na utos nito. Tumango ang dalagang may ngiti bago nagmamadaling umakyat ng hagdan. Ang lamig! Napailing na lang si Paul habang nakasandala sa dingding sa labas ng kwarto ng dalagang amo. Rinig niya ang sigaw nito mula sa loob ng banyo. Ganon din ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Mag-shampoo muna kayo, ma'am. Naroon sa loob ang matandang kasambahay para alalayan si Ira. Ma'am, kukuskusin natin ang braso niyo, ha? Rinig niya rin si Manang Fe na tuwang-tuwa at tila nagpapaligo ng bata. Ma'am, pwede po bang magtanong? Natigilan naman si Ira. Dahan-dahang binalingan ng kaharap na kasambahay kahit hilam sa bula. Pansin ko po kasi mabilis kayo nagkalapit ni Sir Paul. Saan po ba kayo nagkakilala? Naalala naman niya ang una nilang pagkikita ng binata. Tinulungan niya ho ako nung pinalayas ako sa car dealership na pinuntahan ko. Tapos nilibre niya pa ako ng merienda. Sagot naman niya. Kung ganun mabuti pala siya. Hindi niya kayo pinabayaan. Nakangiting tugon nito. Parang kayo. Mabuti kayo sa akin, Manang Fe. Bukod sa inyo, Manang, si Paul po ang pinagkakatiwalaan ko. Dahil wala naman akong alam sa buhay na ganito Parang anak na hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman namin alam kung paano mapunta sa sitwasyon mo. Hindi ka namin pababayaan. Pangako yan, Ma'am Ira. Ramdam niya ang mahapding mga mata at sigurado siyang hindi yon sa bula, kundi dahil sa dama niyang natutuwa. Sir Paul, tapos na po si Ma'am Ira. Napatingin ang binata sa bumukas na pinto. Kumurap ang mata niya nang makita ang amo na nakasuot ng roba. Nakalantad ang basa at mahaba nitong buhok. Litaw na litaw ang maliit at magandang mukha ng amo. Matapos maalis ang bahay ng dumi nito sa magkabilang pisngi. Ang lamig! Bahagyang nakayuko ang kalahating katawan ni Ira nang nagmamadaling nagtungo sa silya nakaharap ng salamin, habang si Paul ay tila napako sa kinatatayuan. Sir, ayos na po ba kayo? Tanong na nakangiting si Fe na tumabi pa. Ang ganda ni Ma'am Ira, no? Akalain mo, sa dubi ng itsura at damit na meron siya, hindi mo maaasahan na may taglay na prinsesang ganda ang mismong palaboy na yan. Dahan-dahang nilingan niya ang dalagang amo na tinutukoy ng kasambahay. Sir, kayo na magsuklay sa kanya. Heto. Pilit na inilagay ni Manang Fe sa kamay niya ang suklay. Nilapitan niya ito at marahang pinadaus-us yun sa basa nitong buhok. Napangiti siya nang walang sabit ang bawat hibla nun. Araw-araw ka maligo. Oo na. Teka, sinulya pa ni Ira sa salamin si Paul. Magkano pa lang ibabayad ko sa'yo? Iisipin ko pa. Magbihis ka muna. May damit ka ba? Huminto ito sa pagsusuklay sa kanya. Siya naman ay nagtungo sa kama at binuksan ang maruming bag. Ito! Inilabas niya ang ilang damit na ikinapikit ni Paul. Alam kong parte na ng buhay mo yan. Pero pwede ka nang mamili ng bago mong mga damit. Yun ang susunod nating gagawin.
Naghihintay ang binatang gwardya sa ibaba ng hagdan. Napatingala siya nang marinig ang yabag pababa. Natigilan siya nang makita si Ira. Kahit tigo lang ang ginawa nito ay malaki ang pinagkaiba. Ang sabi ni Manang Fe, merong ilang bagong damit sa kwarto ko. Pero ito lang ang nagkasya sa akin. Saad ni Ira nang tuluyang makababa. Napakunot siya ng noo dahil tila natulala ito. Ayos ka lang? Oo naman. Anong susunod natin gagawin? Iniwasan ni Paul na salubungin ang mata ng kaharap para hindi na muling mawala sa sarili. Bibili tayo ng damit. Tumango naman si Ira bago tumingala sa hagdan. Manang! Mauna na ho kami Sumungaw ang matanda mula sa itaas. Mag-iingat kayo, ma'am. Sir! Oo. Sagot naman ni Paul bago binilangan ng dalagang amo. Magalang na itinuro ang daan. Mauna na kayo, ma'am. Saad ng gwardya na nakapagpangiti sa kanya. Itinapat ni Paul ang hanger na may bestida sa tapat ni Ira. Gusto mo to? Tanong nito sa kanya. Nalilito siyang tumango. Ito. Isa pang damit ang idinikit nito sa kanya nang tumalikod siya. Miss! Tinawag ni Paul ang sales lady sa isang department store. Patulong naman sa pasukat itong damit. Yes sir. Ma'am, dito po tayo. Iginiya nito si Ira na sinulipan si Paul. Matyagang nakatayo ang binatang gwardya at hinihintay na lumabas ang amo. Nang hawiin ni Ira ang kurtina ay umawang ang labi nito. Ayos lang ba? Nahihiyang tanong ng dalaga habang suot ang isang bestidang puti. Maganda. Napatitig siya sa kumikinang na mga mata ni Paul. Talaga? Napangiti siya ng maliit. Tila natauhan naman ito. Ibig kong sabihin, maganda yung damit. Hindi ikaw. Agad naman siyang napasimangot. Yumuko pa para tingnan ng suot. Kunin na lang natin lahat ng damit na yan. Tanong pa nito. Tumango na lang siya. Lumabas sila ng parehong may bitbit na paper bags. Paul, kumain muna kaya tayo? Sige po, ma'am. Sa isang restaurant sila nagtungo. Inabot sa kanila ng waiter ang menu at nahihiyang sinulyapan ni Ira ang kaharap. What would you like to order, ma'am and sir? Nasalubong ni Paul ang mata niya kaya agad siyang umiwas. Kunwaring nagtuon sa hawak. Dumukwang ito sa kanya. Mag-order ka na, ma'am. Mahinang utos nito. Itinago ni Ira ang mukha sa menu. Hindi ko maintindihan ang nakasulat. Kumurap ang mata ng binata. Naroon ang nahihiyang anyo ng amo. May alangan ng ngiti sa labi. Ayos lang, ako nang bahala. Tumingala siya sa waiter. Lahat ng bestseller nyo, pakidala dito. Yes sir. Napahinga ng malalim si Ira at napasandal sa kinauupuan nang umalis ang waiter. Buti na lang nandyan ka. Hindi na malaya ni Paul ang pagngiti. Hindi ko talaga naintindihan ang mga nakasulat doon. Ang alam ko lang na pagkain ay yung mga napupulot ko sa basurahan. Napaseryoso ang binata. Yung may mga kagat na tinapay, yung manok na konti na lang ang laman sa buto. Kinakain mo yun? Malungkot ang ngiti ni Ira. Oo, hinahalungkat ko po yun sa basurahan at nakikihati sa ibang palaboy. Inabot ni Paul ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Hindi na mauulit yun, ma'am. Hindi ka na mamumulot ng pagkain. Ngayon, makakabili ka na ng lahat ng gusto mo. Tumango naman siya pagkatapos pinunasan ng tumulong luha. Ngayon marami ka ng pagkain sa harapan mo. Magpasalamat ka at huwag niyong sayangin yun. Salamat, Paul. Ma'am, sir, here's your order. Doon lang marahang bumitaw sa kamay niya ang binata nang ipatong ang orders sa pagitan nila. Akmang gagamit ng kamay si Ira nang sabik ang mukha nang makita ang mga nakahaing pagkain. Sandali, ma'am. Napatingin siya sa binatang gwardya. Itinaas nito ang kubyertos. Ito ang gagamitin mo. Kinuha niyang kutsara at tinidor. Pinanood niya kung paano ang paraan ng pagkain nito. Gayahin mo. Utos nito nang ibaba ang hawak. Kaya mo yan. Pagpapalakas pa nito ng loob niya. Huminga si Ira ng malalim bago kinuha ang kubyertos. Napatangon si Paul habang pinagmamasdan ng amo. Mabilis itong matuto at siguradong may angkin itong talino. Ibinaba niya ang hawak ng kutsara at tinidor ng mabusog. Ang dami pa rin ito! Anya, napatingin ng lahat sa kanilang dalawa. Nang lumabas sila bitbit ang kahon laman ng mga pagkain na hindi nila naubos. Bakit tinitingnan nila ang dala natin?
Inosenteng tanong ni Ira habang sinasabayan siya sa paglalakad. Tinitingnan nila tayo dahil nagpabalo tayo ng pagkain. Bakit naman? Binayaran naman natin to ah. Prangkang sabi ni Ira. Huminto ang binatang gwardya at humarap sa kanya. Tama ka naman, ma'am. Kaya lang sa restaurant na yan, halos mayayaman ang kumakain at hindi sila nag-uuwi ng tira-tira. Maliit na umiling ang dalaga. Pagkain pa rin yun. Hindi ba nga sabi mo kanina hindi tayo dapat nagsasayang ng pagkain? Isa pa, maraming nagugutom ngayon. Patuloy niya ng sumeryoso. Hindi lang siguro natin naiintindihan kung paano mag-isip ang mayayaman. Ngayon isa ka na sa kanila. Pwede mo namang isipin kung magiging ganun ka din. Napaisip naman si Ira nang maglakad. Sumunod naman sa kanya ang gwardya. Hanggang sa matigilan din siya nang makita ang mag-inang pulubi na naghahalongkat sa basurahan sa gilid ng restaurant. Lumapit siya sa mga ito. Heto, para sa inyo. Inabot ni Ira ang plastik na pagkain. Malinis yan at masarap. Nakangiti niya pang dagdag. Salamat po. Kinuha niya ang bag at inilabas doon ang ilang perang papel. Kunin niyo rin to. Inilagay niya yon sa kamay ng ina ng bata. Kapag nagugutom kayo, bumili kayo ng masarap na pagkain. Naku, maraming salamat po. Walang anuman. Napangiti si Paul habang pinapanood si Ira. Kitang-kita niya ang puso nito para sa mga taong nakatira sa kalsada. Nang bumaling ito sa kanya ay tinanguan niya ito. Halika na. Sinulyapan ni Ira ang palaboy na mag-ina. Mauna na ho ako mag-iingat kayo. Patakbo siyang lumapit sa binatang gwardya. Gusto kong mamili ng kotse. Naks, parang candy lang ang pinapabili mo Umabrisyete ito sa kanya. Halika na, huwag ka na magreklamo. Ako kaya ang boss mo. Nakangiti silang sabay na naglakad. Huminto sila sa isang car dealership. Tumingala ang binata roon. Simula ngayon, hindi ka nila basta palalabasin. Sambit ni Paul. Siguradong hindi na. Hinarap siya nito. Dahil hindi ka na isang palaboy ngayon. Tumango naman si Ira. Nang makapasok ay sinalubong agad sila ng empleyadong binabain nagpalabas sa kanya noon. Good morning, Mom! Diretso siya sa kotseng pula na noon ay hinawakan niya. Naswerte naman na naroon pa. Bibilin ko to. Okay, Ma'am, pero... Itinaas niya ang makapal na pera na nakapagpatigil sa binabae habang ang kanyang atensyon ay nasa kotse pa rin. Dahan-dahan siyang humarap sa empleyado. Noong nakaraan ko pa to gustong bilhin. Nakaraan po? Ulit nito nang kunin ang perang hawak niya. Oo. Hindi naman kayo nagpunta rito. Akong kinaladkad ng mga gwardya mo palabas. Kayo yung palaboy? Nagmamalaki siyang ngumiti. Oo. Dadagdagan ko sana yung tip nung nakaraan kung hindi mo ako hinuhusgahan. Bakas ang panghihinayang sa anyo ng lalaki. Lumapit si Paul sa kanila at humarap sa empleyado. Sa susunod, huwag kang mamimili ng aarapin at gagalangin. Anong malay natin kung ano't sinong karap natin? Nakangiting payo nito. Nako, pasensya na hulit kayo, ma'am. Sir. Bibili ni Ma'am Ira ang kotse na to. In cash. Diretsyong sabi ng binatang gwardya. Yes, sir. Ma'am, pasensya na ulit. Makalipas ang pag-aasikaso at pagpirma sa mga dokumento ng amo ay napasipol-sipol nang ilabas ang bagong-bago at naghuhumiyaw sa kintab na kotse. Inabot din ng empleyado kay Ira ang susi. Congratulations po sa bago ng sasakyan, ma'am. Nakangiting bati ng empleyado sa kanya. Salamat! Tinanggap niya ang susi at ibinatuyon sa binata na otomatikong nasambot nito. Ready for the ride, ma'am? Ngiti lang ang isinagot niya. Habang lula ng kotse ay sinilip-silip ni Ira ang backseat. Ganito pala ang kotse! Napagtanto niya. Anong ibig mong sabihin? Nilingan niya ang nagmamaneho na si Paul. Akala ko may espesyal dito. Tuwing kasi nasa kalsada ko, kung makabusina sa akin ng ilang kotse, akala mo kung sino. Para bang mas mahalaga to kaysa sa buhay ng tao. Pwede ba ako magtanong, ma'am? Ano yon? Paano ang katulad mong palaboy noon nagkaroon ng ganitong yaman? Naging seryoso ang kanyang anyo. Gusto mong malaman? Tumango naman ang binatang gwardya. Ma'am, ano ginagawa natin dito sa sementeryo? Bahagyang nauuna sa paglalakad ang dalaga kasunod si Paul. Hindi ba sabi mo gusto mong malaman kung bakit ako yumaman?
Magkasalubong na kilay na nilingon niya ang natigilang binata. Pumatay ka? Mahina pa nitong patuloy. Kunwaring sisipain niya ito pero alertong nakaiwas ang gwardya. Tingin mo kaya kong gawin yun? Bakit nga tayo nandito? Ipapakilala ko sa yung taong nagbigay sa akin ng yaman na meron ako ngayon. Huminto at tumapat si Ira sa isang nakabaon na lapida. Bumaba para alisin ang tuyong dahon sa ibabaw nun. Sino siya? Isa siyang bilyonaryo. Ilang taon ako nagpalaboy-laboy nang basta akong iwan ng mga kinalakihan kong magulang. Sinadya niya pala akong iwan sa palengke nung edad na 8 pa lang ako. Pero para hindi niya ako makahati sa yaman na iiwan ng tatay ko. Nalaman ng tatay ko ang lahat kaya hinanap niya ako. Pero kung kailan niya ako nahanap, tsaka naman siya nawala. Dala-dala niya ako sa bahay nang atakihin siya sa puso. Umalis ako ulit hanggang sa maisip ko na sayang ang bahay at yaman na pinagsikapan ng tatay ko. Kaya bumalik ako para mabuhay sa mundong minsang ninakaw sa akin. Napatitig si Paul sa lumuluhang amo. Huwag ka mag-alala, Mamaira. Hindi man tayo magkapareho pero aalalayan kita hanggang sa masanay ka na sa mundo na para talaga sa'yo. Sinulya pa niya ang nakalahad na palad ng gwardya. Walang pagdadalawang isip na tinanggap niya yun. Makalipas ang 2 taon. Ito bibilin ko. At saka to. May new design ba kayo nito? Yes, ma'am. Isang designer bag at saka shoes. Sunod-sunod ni sabi ni Ira sa isang sales attendant sa isang department store sa mall. Hindi magkanda-bitbit ang mga ito sa binili niya. Magkano lahat? Naroon ang dalaga sa counter at nagabot ng credit card. Pakidala na lang to sa kotse. Yes, ma'am. Manong, dadaan tayo sa company ni Paul, ha? Biling niya. Opo, ma'am. Sumandal siya bago isinuot ang sunglasses. 2 taon lang ang lumipas nang masanay siya sa marangyang buhay. Ibinigay niya rin sa binata ang kumpanya ng ama na nakapangalan sa kanya. Alam niyang mas karapat dapat ito sa kumpanyang yun dahil tiwala siya sa kakayahan nito at pagiging porsigido. Good morning, ma'am. Isa-isang bati sa kanya ng mga empleyado na nakakasalubong niya sa may lobby. Ngiti lang ang ginanti niya sa mga ito. Natigilan si Paul sa paglalakad nang makita ang dalaga. Mamaira. Nilapitan niya ito. Anong Ma'am Ira? Natigilan naman siya. It's been 2 years now. Ikaw na ngayon ang CEO ng kumpanya na to. Tapos Ma'am Ira pa rin ang tawag mo sa akin? Nakangiting tanong sa kanya nito. Nakangiti niyang pinagmasdan ng babaeng hindi nagdalawang isip na pagkatiwalaan siya sa negosyo. Hanggang sumeryoso din ang kanyang anyo. Hindi naman niya akalain na aabot sa ganito ang lahat. Nakatulad nito ay magbabago ang kinalakihan niyang mahirap na buhay. Maraming salamat, Ira. Walang anuman, Paul. Teka. Saan ka nga pala galing? Sinulya pa ng binata ang assistant na kasama niya. Sa mall. Sa mall? Ulit nito. Oo, namili lang ako ng kaunti. Pero hindi ba kahapon galing ka rin doon? Oo, nag-message kasi mga kaibigan ko na may bagong labas ang new designer bag. Kaya namili ako. Nagdagdag na rin ako ng mga bagong heels. Dahan-dahan ang naging tango ni Paul. Sabay na tayo mag-lunch? Alok ni Ira. Oo naman. Nang lumabas para sumakay ng kotse ay nakita ng binata ang maraming paper bag sa backseat. Halos mapuno iyon. Akala ko ba konti lang? Seryosong tanong niya. Konti nga lang. Pinanood na si Ira nang kunin ang isang salamin mula sa bag at tiningnan ang refleksyon mula doon. 2 taon ang lumipas, kasabay ng pagbabago ng kanilang buhay ay tila pagbabago rin ng dalaga. Oo, madali itong makibagay sa mga bagong buhay niya pero pakiramdam niya ay minsan ay ibang tao na ito. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Ira. Hello, Nika? Sige, magkita tayo tonight sa Click Bar. Okay, bye! Ibinaba na nito ang cellphone. Dapat yata namili din ako ng bagong damit. Napatingin si Paul kay Ira. Damit? Bag at high heels lang nabili ko kanina eh. Kasabay ng paghinto ng kotse sa tapat ng restaurant ay ang pagbuntong hininga ng binata. Sinundan ng tingin ng dalagang naunang pumasok sa restaurant. Ang tagal mo yata. Puna ni Ira nang makalapit siya. Pasensya na. May sinagot lang ako na tawag. Dahilan niya. Napatingin siya sa mesa na punong-puno ng pagkain. Maubos ba natin yan? Tanong ni Paul nang okupahan ng silya. Oo naman.
Kung hindi natin maubos, edi iwan na lang natin. Kumain na tayo. Hinawakan na nito ang tinidor na lihim niyang pinanood. Sanay na rin ito sa pagkain, gamit ang kumpleto at iba't ibang kubyertos. Hindi na ito katulad noon na basta dumadalumuhong sa mga pagkain. Mas maingat na ito ngayon at mahinhin. Kinuha rin to ang cellphone. Ilang beses nanguha ng litrato bago muling kinalikot yun. Ira, Seryosong tawag ni Paul pero natigilan agad ang binata. Bakit? Tanong nito nang salubungin ang kanyang tingin. Maliit lang siyang umiling bago nagtuon sa pagkain. Hindi niya kayang punahin o pagalitan ito sa ginagawa dahil kahit pinagkatiwalaan siya nito, hindi niya nakalimutang isang pa rin siyang hamak na tauhan lang ng dalaga. This is so fun! Umiindayog ang bewang ni Ira sa nakakaindak na tugtog habang nasa gitna ng dance floor. Nakapalibot sa kanya ang mga sosyalera niyang mga kaibigan na nakilala niya sa etiquette tutor session niya. Nakapikit siyang tumingala. Hindi niya inaasahan na ganito kasaya ang buhay mayaman. Here's your sparkling cocktail! Si Nikki ang nagbigay sa kanya ng shot glass nang lapitan siya habang nagsasayaw. Thanks, Nix! Inabot niya yun at diretsong tinunggap. Tinignan niya ang waiter. May dala ng shot tray. Dalhin sa amin lahat ng premium cocktails o kahit anong gusto nilang inumin. I got it! Lasing niyang utos. Yes, ma'am. Nakangiting hinarap siya ng mga kaibigan. Ang generous talaga ng kaibigan namin. Kaya lagi ka naming gusto kasama sa bar eh. Inakbayan pa siya ng lasing na rin na si Nikki. Casual naman siyang nagkibit balikat. Nang makaramdam ng hilo ay nagtungo siya sa mesa. Girls, nalaman kong dati pala yung palaboy. Ngayon nakala mo kung sino na. May linya ang noo ni Ira ng balingan ng mga babae sa tabi ng kanilang mesa. Mataray na nakatingin ang mga ito sa kanya at kahit malakas ang tugtog ay rinig niya ang sinasabi ng mga ito na sadya yatang pinaparinig sa kanya. Tapos akala mo kung sinong laking mayaman? Excuse me? Tanong niya nang pilit tumayo ng tuwid. Ako bang ginagawa niyang pulutan dyan, ha? Nakangising dagdag niya. We're just telling the truth. Dati ka naman talagang palaboy, hindi ba? Maarting sambit pa ng isa. Napangiti siya sa inis bago tumikwas ang isang kilay. Ikaw lang naman ang napulot sa basurahan ng tatay niyang natigok na. Hoy! Huwag mong dinadama yung tatay ko rito, ha? Gigil siyang lumapit sa babae na agad tumayo. Bakit? Anong gagawin mo? Hamon pa nito nang harapin siya. Ito! Sinunggaban niya ito. Hinawakan ng buhok. Pinagtulungan naman siya ng mga kasama nitong babae. Pero nang makita siya ni Nikki at ng mga kaibigan niya, ay agad na lumapit ang mga ito at nakigulo na rin. Pagod na nagmamaneho si Paul, kinuha niya ang tumutunog na cellphone. Hello, Manang Fe. Sir! Bakit to? Takang tanong niya nang marinig ang pag-aalala sa boses ng nasa kabilang linya. May tumawag po kasing pulis dito sa bahay eh. Pulis? Binundol na rin siya ng kaba. Nasa presinto raw ho si Ma'am Ira. Ano? Opo. Sige humanang, ako nang bahala. Agad niyang ibinaba ang tawag. Ikanaliwa ang manibela patungo sa presintong pinakamalapit sa kanila. Mabilis ang lakad ni Paul nang pumasok sa police station. Magandang gabi, sir. Formal niyang bati sa pulis na nasa bungad. Anong kailangan mo? Nandito ho ako para kay Ira. Ira? Opo, Ira May de Guzman. Nandun sila ngayon sa desk officer. Itinuro nito kung saan mahanap ang dalaga. Salamat ho. Ira! Naabutan niya ang dalagang magulo ang buhok. Paul! Umiiyak itong lumapit sa kanya. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito. Ano nangyari? Tanong niya habang punong-puno ng pag-aalala ang anyo. Sir, kaano-ano po kayo ni Ma'am de Guzman? Tanong ng desk officer. Sandali silang nagkatinginan ni Ira. Tauhan ho. Dahan-dahang napabitaw sa kanya ang nadismayang dalaga. Bumaling ang binata sa grupo ng mga babae at mga kaibigan ni Ira na amoy alak at gulo-gulo na rin ang buhok. Sir, ano ho bang nangyari? Usisa niya sa pulis. Nagtalo ho sila sa loob ng bar. Tiimbagang siyang sinulipan ng amo na napayuko naman. Nagkagulo sila doon dahil para magkaso ang manager ng bar sa kanila ng alarming scandal at damage of property.
Dahil sa mga nabasag na baso at mga alak. May nag-ain din sa kanila ng physical injury sa ibang nasaktan nila. Paliwanag ng pulis. Dahan-dahang tingala ni Ira ang halatang nagagalit na si Paul. Aray! Ano ba? Nagpupumiglas siya sa kapit ng binata sa kanyang pulsuhan nang makalabas sila ng presinto matapos makaareglo ang kaso. Huminto ito sa tapat ng kotse bago naiinis na humarap sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Wala naman akong kasalanan eh. Bakit ka nasa presinto? Sila ang nauna. Sana hindi mo na lang pinatulan. Bakit hindi ko sila papatulan? Minamalit nila ang pagkatao ko. Ganon din ang tatay ko. Tapos gusto mong mananahimik lang ako? Natahimik ang binata at hinihingal na pinagmasdan ang galit at halatang nakainom na si Ira. Hahayaan ko sila na maliitin ako? Hindi ako papayag. Mayaman na ako at may pera katulad nila. Kaya patas akong lalaban. At sandali nga lang. Ngumiti pa siya ng sarkastiko bago pinagkatitigan ang kaharap. Hindi ba tauhan lang kita? Kumurap ang mga mata ni Paul. Bakit akong pinapagalitan mo? Kahit anong gawin ko sa buhay ko, wala ka nang pakialam doon. Naiwang tahimik si Paul nang sumakay sa sariling kotse si Ira. Nilunok niya lahat ng emosyon na nasa lalamunan. Hindi niya magawang itama ang sinabi ng dalaga dahil yon ang totoo. Simula noong makilala niya ito hanggang ngayon ay nanatiling mag-amo ang relasyon nilang dalawa. Ma'am, ayos na po ba kayo? Kasalukuyang ipinaghahain ni Manang Fe ng agahan si Ira. Ano po bang nangyari sa inyo kagabi? Ang dami niyo pong kalmot sa braso. Nag-aalilang dagdag ng matandang kasambahay. Sinulya pa ni Ira ang maputing braso na may mga maliliit na galos. Nakipag-away ba kayo, ma'am? Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako, Manang. Natigilan siya nang makitang pababa ng hagdan ang nakapormal na suot na si Paul. Sandali silang nagkatitigan bago siya ang unang umiwas. Tumayo siya at sinakbit ang bag. Ma'am, alis na agad kayo? Hindi pa kayo kumakain. Patuloy ni Manang Fe. Baka humalita ako sa tutor session namin ni Professor D, Manang. Pero paano ang mga pagkain? Sayang naman ho, pakitapon na lang ninyo. Agad na napakunot ang noo ng binata sa narinig. Itapon nyo na lang yan. Kaya ko namang bumili ulit eh. Bye! Dagdag pa dito nang tuluyan ng lumabas ng bahay. Natanaw na lang ng tingin ni Paul ang dalaga nang makababa sa hagdan. Sir Paul, mag-aalmusal po ba kayo? Baling ng kasambahay sa kanya. Hindi na ho. Ibigay niyo na lang ang pagkain sa mga tauhan at iba pang kasambahay. Opo, sir. Akala ko pa naman kayo na ni Paul. Napatingin si Ira sa kaharap na si Nikki. Naroon sila sa isang coffee shop matapos ang kanilang klase. Akala ko nga live-in partners na kayo. Dahil pareho naman kayo ng bahay na inuuwian. Ang pera mo sa company ay pera niya din. Yun pala, isa lang pala siyang tauhan mo? Lumungkot ang kanyang anyo. Yun din ang buong akala niya. Sa lumipas na taon ay naging malapit pa sila sa isa't isa. Araw-araw silang magkasama at ramdam niya ang siguradong damdamin nito. Pero hindi niya alam kung ganoon din ito sa kanya. Tingin ko masyado lang siyang magaling gumanap ng trabaho na akala ko rin ay may iba na. Are you disappointed na hindi ka gusto ni Paul? Tanong ng kaibigan nang hawakan pa ang kamay niya. Malungkot siyang tumango. Magkasama kami ng halos ilang taon. Yun pala dahil lang sa trabaho kung bakit siya laging nasa tabi ko. Ngumiti man ay mapait yun. It's okay, Ira. We both know maraming nagkakagusto sa'yo. You have to move on. Tumango na lang siya pero alam niya sa sariling wala nang makakahigit sa katulad ni Paul. Let's go? Magpunta naman tayo sa favorite nating hair salon at sinira ng mga babaeng nakaaway natin ang buhok ko kahapon. Tumayo na si Nikki. Pilit siyang ngumiti dito at sumunod sa kaibigan. Magka-abrisyete silang lumabas ng coffee shop. Napatingin siya sa isang palaboy na nakaabang sa labas at sinalubong sila. Barya lang po. Nakalahad ang pala nito. Oh my God, please! Don't come near me! Bulalas ng diring-diring kaibigan habang hinihila siya palayo. Barya lang po. Let's go, Ira. Here's the car. Huminto ang kotse sa tapat nila bago nagmamadali itong pumasok sa loob. Siya naman ay seryosong tiningnan ng palaboy. Bumaba rin ang tingin niya sa marumi nitong palad. Ira! Come on!
Utos ng kaibigan. Nahihiya siyang naglakad papasok ng kotse. Here's the sanitizer. Ibinigay sa kanya ni Nikki ang hand spray. Seryoso niya itong tiningnan. Mag-sanitize ka at baka kung ano-anong sakit. Pero hindi naman niya tayo hinawakan. Katwiran niya. Napatingin sa kanyang kaibigan. Oh my gosh! Huwag mo sabihing apektado ka sa beggar na yon. Naalala niya ang pinanggalingan. Ira, that was years ago. Hindi ka na isa sa kanila. You're now a rich lady. Kaya huwag mo nang isipin yun, okay? Napipilitan siyang tumango at ngumiti. After natin sa salon, mag-mall na lang tayo, okay? Okay. Manang Fe, Sir Paul, ang aga niyo po yatang umuwi. Nahihiyang ngiti ang ibinigay ng binata bago hinawakan ng mahigpit ang bouquet na bulaklak. Napangiti naman ng matandang kasambahay. Mukhang para kay Ma'am Ira yan ah. Nanunuksong saad pa nito. nasaan ho ba siya? Hindi pa po nauwi eh. Sinulyapan niya ang suot na relo. Kanina pa tapos ang klase niya. Subukan niyo po kayong tawagan, sir. Kinuha ni Paul ang cellphone sa bulsa pero natigilan din. Napatingin siya sa kasambahay. Kayo na lang ho ang tumawag, Manang Fe. Pakitanong kung nasan siya. Sige ho. Hello, Manang? Ma'am. Magandang gabi po. Nasaan po kayo? Bakit ho? Hindi naman alam ni Manang Fe ang isasagot. May naghahanap ho ba sa akin? Huminto si Ira sa pagsimsim ng juice bago sinulyapan ng cellphone na nasa tenga. Hinahanap ba ako ni Paul? Umaasa niyang tanong pero bigla ring natauhan. Ma'am Ira, hinahanap ba ako ng lalaking yan? Kunwaring naiinis niyang ulit. Tinakpan ng matandang kasambahayang speaker ng hawak na telepono pagkatapos ay sinulyapan si Paul. Ano daw ho? Parang nagagalit ho si Ma'am Ira eh. Alang ang sagot ni Manang Fe. Sige ho. Hayaan niyo na. Tanging naging tugon niya. Muling itinapat nito ang telepono sa tapat ng tenga. Manang Fe, nandyan pa po ba kayo? Opo ma'am. Hinahanap niya ba ako? Huling tanong niya sa mahinang boses. Hindi po ma'am. Kumurap ang naluluha niyang mga mata. Sa lungkot niya ngayon ay mapapawi sana kung alam niyang hinahanap din siya nito kahit papaano. Itatanong ko lang ho sana kung anong hapunan ang gusto ninyo. Nahihiyang wika ng matanda sa kabilang linya. Huwag na ho kayo mag-abala. Hindi ko rin alam kung anong oras ako makakauwi. Matulog na kayo. Salamat, Manang. Kahit gusto ng tuluyang mapaiyak ay pigil na pigil niya ang sarili. Malungkot na ibinaba ng matandang kasambahayang telepono at dahan-dahang napalinga sa bagsak ng mga balikat na si Paul. Bakit hindi niyo ho sabihin ng totoo? Seryosong tanong ni Fe sa binata. Na hinahanap mo siya at binilhan na magandang bulaklak. Patuloy nito. Kumurba ang mapait na ngiti sa labi ni Paul bago yumuko para pagmasdan ng hawak. Wala naman ho sigurong halaga kung hinahanap siya ng tauhan lang niya. Mabigat niyang sambit. Lumapit sa kanya si Manang Fe. Alam kong gusto mo siya. Paano niyo nalaman? Paano ko nalaman? Simple lang. Umiti ito. Kahit hindi nakikita ni Ma'am Ira. Ako, nakikita ko lagi kayong nakatingin sa kanya. Yung pag-alalay at pag-aalaga niyo sa kanya. Simula noon hanggang ngayon ay walang nagbago. Ang totoo ay mas nadadagdagan pa nga ngayon. May inahon na pahayag ni Manang Fe. Mahirap naman talagang magtapat ng damdamin. Pero mas nakakatakot yata kung hindi mo masabing nararamdaman mo dahil huli na. Pero alam naman ho natin ang pagitan namin. Ang pag-ibig ang maglalapit sa inyong dalawa, iho. At walang magiging kwestiyon doon. Walang pagitan at walang pagkakaiba. Maniwala ka, Sir Paul. Hindi ka rin patatahimikin ang nariyan sa loob mo. Kaya para gumaan yan, kailangan mong maging matapang. Payo pa nito. Isa lang ho akong tauhan niya. Mas maraming nararapat para sa kanya. Sinalubong ni Paul ang tingin ng matandang kasambahay. Tingin mo ba, nasusukat talaga ang katayuan ng isang tao pagdating sa pag-ibig? Ang totoo, kung wala ho siya baka mahirap pa rin ako sa daga. Kung ako nga ho ang papipiliin niya, anong buhay may bibigay ko sa kanya? Ang dami mong tanong na hindi ako makakasagot. Ang gawin mo ay mag-ipon ka ng hangin sa dibdib mo at paalisin ang mga daga dyan para malaman mong sagot mula sa tamang tao.
I had so much fun, Ira. Tiningang dalaga si Benson, ang kaibigan ni Nikki na ipinakilala sa kanya. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya rito. Next time, we can do more. Pwede tayo magstay sa private beach resort ko kahit kailan mo gusto. Masayang paanyaya ng binata. Bahagya siyang tumango. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Benson. See you. Pinanood niya na lang ito sa pag-alis nito. Sa maghapon niyang kasama ito ay wala siyang ibang naramdaman. Walang espesyal, walang kaba at walang saya o kahit nasabik sa paanyaya nito. Isang hininga ang malalim niyang hinugot bago pumasok sa bahay. Lumabas naman mula sa pagkakakubli si Paul. Sinulyapan niya ang hawak na bulaklak bago tinapon yun sa basurahan. Magandang umaga, Ma'am Ira. Good morning po, Manang. Inukupan ng dalaga ang silya bago inabot ang tasa para sumimsim ng kape. Pasimple niyang nilibot ang paningin. Tumingala pa siya sandali sa itaas ng bahay. Ma'am, may nahanap po ba kayo? Otomatikong tiningnan niya ang kasambahay na may nanunuksong ngiti. Sino ho? Si Paul ho ba? Nabugan niya ang mainit na kape na ikinapaso ng kanyang labi. Hindi no? Bayolanteng sagot niya. Naku ma'am, kagabi pa nga niya ikayo hinihintay eh. Hindi po ba kayo nagkita? Hinihintay niya ako? Opo. Hindi ko siya nakita kagabi. Baka sinabi niya lang yon. Sinubukan pang sumeryoso ng dalaga nang sabihin yon. Maibibigay pa nga ho si Sir Paul sa inyo, ma'am eh. Talaga ho? Ano ho yun? Nasabik niyang tanong. Magandang umaga. Narinig nila ang boses na pinag-uusapang binata na pababa ng hagdan, kaya agad pumormal si Ira. Kunwaring nagtuon sa almusal. Sinulyapan ni Paul si Ira na malayo ang tingin pagkatapos ay bumaling sa kasambahay. Para ho sa inyo, Manang. Good morning na yun. Paglilinaw niya, umikot agad ang mata ng dalaga. Magandang umaga rin ho, Sir Paul. Alanganing sagot ng matandang kasambahay. Nabanggit ko ho kay ma'am ang ibibigay niyo sana sa kanya dapat na... Manang, gusto ko ho ng kape. Putol niya rito na balak siyang ibuko. Sandali lang ho, Sir Paul. Lihim ang pagsulyap niya sa dalaga. Ano nga ibibigay mo sa akin? Diretsyong tanong nito. Parang napipi naman siya. Ano? Wala. Akala ko ba meron? Sasayang lang ako ng oras sa klaway dito eh. Tumayo na ang buwisit na si Ira sa hindi sumasagot na binata. Teka, saan ka pupunta? Napakunot-nood siyang bumaling dito. Kailangan ka sa kumpanya. Dagdag pa nito. Para saan? Sandali silang nagkatitigan. Hindi ba biniling ko na sa'yo lahat ng tungkol sa kumpanya? E di ikaw nang bahala doon. Para saan pa't naging tauhan kita? Seryosong dagdag niya. Lumaki ang butas ng ilong ni Paul sa narinig. Ira, tawag niya ng sundan nito. Bakit hindi nyo na lang po gawin na makabuluhan ang araw ninyo? Luminga ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sumama ka na lang sa akin sa kumpanya. Kesa nagsasayang ka ng oras kasamang lalaking yun. Napakunot noo si Ira. Yung lalaking kasama mo kagabi. Sadyang ngumiti ng humahalikip-kip na dalaga ng pagmasdan si Paul. So hinintay mo nga ako kagabi? Ano? Ako? Hinintay ka? Hindi no? Depensang sagot nito. E paano mo nakita si Benson? Imbestiga ni Ira. Napangisi si Paul. Benson palang pangalan ng kumag na yun. Huwag mo nga siyang pagsalitaan ng ganyan. At bakit naman hindi? Seryosong putol nito sa kanya. Natigilan naman si Ira. Nagtagpo ang mata nilang dalawa at naaninag niya roon ng galit. Lumapit si Paul sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Teka! Saan mo ko dadalhin? Natanong na lang niya nang magpatianod sa pagkakahawak nito. Sir Paul, eto na ho ang kape ninyo. Nakangiting napahinto si Manang Fe nang makita ang dalawang magkasama paalis. Ay, hindi ba't napakasarap magmahal? Kahit minsan hindi mo maintindihan. Malambing na patuloy ng matanda. Nakasimangot si Ira habang magkatabi sila ni Paul sa backseat. Nang tumunog ang cellphone niya ay akmang sasagutin ng tawag ay bigla iyong inagaw ng katabi. Teka! Ibalik mo nga yan! Madidistract ka lang. Ano ba? Eto. Kalmadong inabot sa kanya ni Paul ang isang folder. Anong gagawin ko dito? Basahin mo. Nandiyan ang profile ni Mr. Ibanez. Siya ang bago at malaking shareholder ng kumpanya.
Ngayong araw ang first executive meeting natin sa kanya. Kaya ipapakilala kita doon. Paliwanag dito. Ipapakilala bilang ano? Seryosong napatingin sa kanya si Paul. Bilang ano ba ang gusto mo? Kumurap naman ang kanyang mga mata. Sandali silang nagkatitigan bago siya ang unang umiwas. Bilang ano ba dapat kita ipakilala? Sabihin mo lang. Yun ang susundin ko. Patuloy nito. Hindi niya masalubong ang tingin ng binatang nasa kanyang atensyon. Never mind. Tipid na sagot ng dalaga. Naging tahimik sila hanggang sa makarating sa kumpanya. Nagpatiunang bumaba si Ira ng sasakyan. Dahil sa pagmamadali ay natisod siya. Naroon naman agad si Paul at alalay sa kanyang bewang, hawak pang isa niyang kamay. Ayos lang. Dahan-dahan siyang napalingon dito. At nang magtama ang kanilang mga mata ay tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Bumaba naman ang atensyon ni Paul sa manipis na labi ng amo. Bago binalikan ng tingin ng mga mata na pilit niyang hinahabol. Sir Paul! Lumapit ang kanyang sekretarya. Sir, excuse me po. Kanina pa po nakaredy ang meeting room. Sinulyapan niya ang dalaga bago marahang iniharap. Tumaas ang magkabilang balikat ni Ira nang hawiin ni Paul ang hibla ng buhok niya. Pagkatapos ay sinilip ang kanyang muka. Sa ngayon ay ipapakilala kita bilang boss at majority owner. Ayos lang ba yun? Tumango naman siya. Humarap na si Paul sa kumpanya bago inayos ang suot-suot na suit. Napangiti siya ng maliit ng pagmasdan ito. Noon pa man ay bilib na siya sa binata. May angkin nitong talino at tiyaga na kahit hindi natanggap noon sa trabaho nung magkakilala sila ay ngayon ay isa ng matagumpay na CEO. Pasok na tayo sa loob. Tanong nito nang bumaling sa kanya. Para naman siyang masunuring bata nang tumangong muli. Akma niyang itataas ang kamay para umangkla dito pero marahan na inabot ni Paul ang palad niya bago mahigpit na hinawakan. Natitigan nila ang isa't isa. Bumaba lang ang tingin ni Ira nang ilapat ng binata ang mga daliri sa pagitan ng kanya. Magkahawak kamay silang naglakad papasok ng kanyang ikinangiti. Napatingin ang lahat sa kanila nang makarating sila sa loob. Sa isang malaking silid sila pumasok. Thank you. Sabi niya nang ipaghila siya ni Paul ng silya bago ito tuluyang maupo. Naroon din kaharap nila si Nikki para magbigay suporta sa ama na parte din ng board members. Gusto kong magsimula sa pasasalamat at pag-welcome kay Mr. Ibanez dito sa kumpanya. At bilang bago nating shareholder, we appreciate your trust in us, sir. And we are eager to collaborate and work with you for the company's growth. Formal na anunsyo ni Paul. Napatangu-tangu ang lahat. Napangiti si Ira habang pinapanood ang mahusay na binata na walang kakaba-kaba hanggang sa itinuon nito ang atensyon sa kanya. Agad gusto ko ring i-acknowledge ang presence ni Miss Ira May de Guzman na kasama natin dito sa meeting room. She's here to welcome the new stockholder. Bukod sa siyang boss ko at majority owner, siya rin ang kaisa-isahang anak ng former CEO na si Mr. Gregorio de Guzman. Nagpalakpakan naman ang mga kaharap nila. Nahihiya ang ngiti ni Ira at magalang na inilahad ng binata ang palad para alalayan siyang tumindig. Kinuha niya yun habang alangan pa rin ang ngiti. Simula na ipagkatiwala niya si binata ang kumpanya ay hindi pa siya kailanman nakasama sa kahit na anong meeting. Pinagtutuunan niya kasi ng pag-aaral at sa kung paano kumilos sa harap man ng pagkain at bagong makakasalamuha. Kaya mo yan. Magpakilala ka lang sa kanila. Pasimpleng bulong sa kanya ni Paul. Nabuhaya naman siya ng loob, ngumiti at huminga ng malalim. Isa-isa niyang tiningnan ng mga may edad na nakatunghay lamang sa kanya. Magandang umaga sa inyo. Ako po si Ira de Guzman at masaya ako na makilala kayong lahat. Maraming salamat sa tiwala niyo sa kumpanya at salamat din sa pagtanggap kay Paul bilang CEO. Pinagkakatiwalaan at sinusuportahan niyo siya. Ngumiti naman sa kanya ang binata. Miss de Guzman, mahusay na leader si Paul. Baguhan pero matyaga sa trabaho. Matalino at may diskarte pagdating sa kumpanya. Papuri ng Chief of Officer na kaibigan ng ama. Salamat ho. Nakanting pasasalamat niya. Kahit siya ay hindi makapaniwala, dati lang ay tinatanggihan ito sa trabaho. Ngayon ay nakaupo na siya sa de-aircon opisina. Sinulyapan niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng buong tiwala sa lahat ng yaman na meron ito. Hindi lang gwapo ang CEO natin, magaling din siya mag-handle ng business. Kasabay ni Ira ang nakangiting si Nikki maglakad palabas ng meeting room.
Sinulya pa niya ang kaibigan. Gusto niyang matuwa sa papuri nito. Pero kung paano niya yun sabihin ay parang na love at first sight sa binata. Sino bang mag-aakala na unang beses niyang magiging chief executive? Alam mo ba? Binalingan pa siya ng kinikilig na kaibigan. Siya lagi laman ng kwento ni Daddy tuwing dinner namin. He has always been impressed by the way Paul runs the company. Ang sabi mo, tauhan mo lang siya, right? Inalog pa siya ni Nikki kaya siya napaharap dito. Nawala ang ngiti niya si Labi. What if mag-date kami? What do you think? Kumurap ang mga mata niya hanggang sa napalingon ito. Paul! Tawag nito sa palabas na binata. Casual na umabrisyete si Nikki dito. Hinihingi ko lang ang blessing ng amo mo. Saad ng kaibigan. Blessing? Ulit ng CEO ng sulyapan si Ira. Oo, naisip ko kasi, bakit hindi tayo mag-date? Nagkatinginan sina Ira at Paul. I know there's nothing romantic going on between you two, so maybe we can try. Patuloy ni Nikki. Right, Ira? Dagdag pa ng kaibigan. Matagal na nagkatinginan ng mga mata ng dalawa. Oo, sige lang. Bahala kayo. Napipilitang sagot ni Ira. Alam ko na. Double date na lang kaya tayo. Isama mo si Benson. Dagdag ni Nikki. Magandang plano nga yan. Hilaw na pagsang-ayon ni Ira habang may peking ngiti. Galit ang mga mata niyang napatingin sa kamay ni Paul na kumapit sa bewang ng kaibigan. Walang problema. Anito habang nangaasar na nakatitig sa kanya. Mag-double date tayo. Mariin pang dagdag ng binata nang umiti pa sa kanya. Bumaling ito sa kinikilig na si Nikki. Gusto mo ngayon na? Really? Let's go. Sinulyapan si Ira ng binata bago tumalikod kasama ang naka-abrisyeteng kaibigan. Naiwan siyang inis na inis. Pisit! Pumadyak siya bago itinaas ang kamay niya na may hawak na bag. Nang biglang lumingon si Paul, otomatiko siyang ngumiti. Ang kamay ay mabilis na ikinaway. Ingat kayo! Labas sa ilong niyang bilin at nang mawala ang dalawa sa paningin niya ay dahan-dahan niyang naibabayon. Bumahari ng lungkot sa kanyang anyo. Mukhang amo lang talaga ang tingin sa kanya ng lalaking higit pa sa tauhan sa puso niya. Manang Fe, si Ira. Bungad agad ni Paul nang makauwi sa bahay. Hindi pa po umuuwi, sir. Sinulya pa niya ang suot na relo. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Naroon ang pangalan ni Nikki na tumatawag sa kanya. Hello, Nikki. Hi, Paul. Bungad nito habang alangan ng boses. May problema ba? Kung tungkol na naman to sa date na sinasabi mo, hindi pwede dahil may mga trabaho pa ako sa kumpanya. No, it's about Ira. Agad na nag-arko ang mga kilay niya. Anong problema? Tumawag kasi siya sa akin. May problema siya ngayon. Ano nangyari? Kinakabahan niyang tanong. Nagmamadaling pumasok ng women's department store si Paul. Ira! Naabutan niya ang amo na hawak-hawak ng mga gwardya. Bitawan niyo siya! Inalayo ito sa dalawang security guard. Ayos ka lang ba? Nahihiya itong tumango at bumaling siya sa mga gwardya. Ano bang problema? Sir, di po kasi mabayaran ni mama mga binili niya. Singit ng cashier. Napatingin siya sa maraming paper bags na nasa isang tabi. Hindi po gumagana ang credit card ni ma'am. Sinulyapan niya ang nakayukong dalaga bago niya kinuha ang wallet. Magkano lahat ang kailangan bayaran? Ipinakita kay Paul ng cashier ang presyo ng nabili nito. Nilingan niya si Ira na sadyang hindi siya tinatapunan ng tingin. Inabot niya ang kanyang sariling credit card. Sa paglabas ng mall ay sinalubong sila ni Nikki at Benson. Napakunot noo si Paul nang hawakan sa kamay ng lalaki si Ira. Are you okay? Tanong ni Benson. Oo, ayos lang ang lahat. Buti pala tinawagan ko si Paul. Pinanood niya ang pag-abrisyete ng kaibigan sa braso ng binata. Let's go. Tanong ni Benson. Bago pa mahawakan nito si Ira ay nakabig na ito ni Paul palayo. Kailangan na namin umuwi. Sino ka ba para magdesisyon para sa kanya, ha? Piko na tanong ni Benson nang lumapit kay Paul. Pero agad na humarang si Ira sa harap nito. Guys, relax! Ano ba kayo? Singit din ni Nikki sa tensyon sa pagitan ng dalawang binata. Ito kasi, napakayabang. Paninisi pa ni Benson. Palimos po! Sabay-sabay silang napatingin sa palaboy na babae. Lumapit ito kay Ira.
Ma'am, pahingi po ng pera. Napatitig siya rito at bumalik ang mga dati niyang alaala noong gusgusin at palaboy pa. Pangkain lang po, ma'am. Itinulak ito ni Benson. Huwag kang nga lumapit sa kanya. Tinulungan ito ni Paul na makatayo bago galit na bumaling kay Benson. Ano bang ginawa mo? Malapit siya kay Ira eh. Sinulipan ni Paul ang dalaga na walang kibo. Pagkatapos ay naglakad na ito na sinundan naman ng dalawang kaibigan nito. Naiwan naman ang binata at inaalalayan ng palaboy. Ira! Habol ni Paul nang makarating sila sa bahay. Dire-diretso si Ira sa pagpasok habang hindi magkandabit-bit sa mga dala. Ira! Napako ang paa ng dalaga sa malakas na pagtawag na yun. Wala siyang ganang humarap dito. Hindi ko alam na na-reach ko na ang laman ng credit card ko. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Tingin mo tungkol to sa pera? Awat ni Paul agad sa kanya. Tungkol saan pala to? Natahimik sila habang magtadugtong ang kanilang tingin. May iba pa ba sa pagitan nating dalawa? Hindi ba tungkol lang naman to sa trabaho at pera? Pera, trabaho, trabaho at pera? Sarkastikong ulit pa ni Ira. Kung naabala kita sa oras at pahinga mo, babayaran kita. Doble. Yung sa binayad mo sa mall kanina, babayaran ko rin, may interes pa. Napangisi ang dismayadong si Paul. 2 taon lang nakalipas. Pero hindi ko na makita ang palaboy na nakilala ko noon. Wika nito na ikinakurap ng kanyang mga mata. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nagbago ka na ba talaga? At tingin mo, lahat itungkol sa pera. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Nagpantig ang tenga ni Ira sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Nakataas ang isang kilay niyang tanong sa binata. Na nagmamalaki na ako? Ira, naririnig mo bang sarili mo? Oo! Naiiyak siya sa galit na lumapit dito. Bakit kailangan mong ipaalala kung saan ako basurang galing? Dahil gusto kong bumalik ka sa kung sino ka. Natigilan siya habang nakatitig sa mga mata ni Paul na may halong galit katulad niya. Yung palaboy na nagpapahalaga ultimo sa maliliit na bagay. Walang pakialam sa yaman, sa luho. Yung gusto lang ng simpleng buhay. Mahina nitong dagdag habang dismayado ang anyo. Gusto mo akong bumalik sa pagiging palaboy? Hindi. Ano? Singha niya sa binata. Galit na pinunasan ni Ira ang mga luha bago tumapat dito. Aksidente lang pagiging palaboy ko. Hindi talaga ako para sa mundong yon. Ito nakikita mo? Yung pera, yaman na meron ako, ito talaga ako. Kung di mo matanggap ang katotohanan na hindi na ako yung palaboy na nakilala mo noon, maluwag ang pinto. Mabigat ng dagdag. Yan ba talagang gusto mo? Natigilan si Ira sa masakit na tanong ni Paul. Gusto mong umalis ako? Patuloy pa nito. Utang na loob ko ang lahat ng meron ako sa iyo, Ira. Pero hindi ako magiging masaya sa yaman na meron ka kung hindi na ikaw ang palaboy na nakilala ko nung una. Aalis ako kung yun ang gusto mo. Hindi dahil amo kita, tauhan lang ako. Aalis ako dahil gusto kong ibigay lahat ng gusto mo. Dahil ganun kita pinapahalagahan. Ganun kita kamahal. Tuwid ang mata ni Paul sa kanya nang hubarin ng suit at kurbata. Nahulog yon sa sahig. Naniniwala ako mapagtatanto mo rin ang lahat na walang halaga ang tunay na kasiyahan ng isang tao. Doon lang tumalikod si Ira. Napahawak pa siya sa ibabaw ng piano. Hindi niya kayang panooring umalis ang lalaking gusto lang niyang yakapin at manatili sa kanyang tabi. Kinaumagahan ay nakatitig lang si Ira sa lantang mga bulaklak. Iminigay sa kanya yon ni Manang Fe. Nalaman niyang ito ang gustong ibigay ng binata sa kanya. Tumulo na lang ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Tiningala niya ang hagdan ng tila marinig ang boses ni Paul pero walang bumaba mula doon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Naroon ang tanong ni Manang Fe na nag-aalala. Agad niyang pinalis ang mga luha. Oho, may tumawag po galing sa kumpanya. Hinahanap po si Sir Paul. Tiningnan niya ang matandang kasambahay. Ako na hong bahala. Sigurado ho ba kayo, Ma'am Ira? Ako na lang ngayon mag-isa. Dapat masanay na ako. Pero ang 2 taon niyo pong nakasama si Sir Paul. Nakaya niya nga ako kung iwan, hindi ba? Ma'am Ira, minsan ayos lang ding masaktan para matuto tayo. May mga taong mananatili sa buhay mo at may mga mawawala.
Kumurap ang mga mata niya. At minsan, nasa iyong desisyong yun. Good morning, ma'am. Nakayuko ang mga bumabati sa kanya nang makarating siya sa kumpanya. Dumiretso siya sa COO's office. Miss Ira, Mr. Suarez, nakipagkamay siya rito. on leave bang CEO? In 2 years, ngayon lang siya nawala dito. Patuloy pa nito. Hindi naman alam ni Ira ang isasagot. Eto, mga trabaho yan para sa kanya. Susubukan ko hong gumawa ng paraan. Mauna na ho ako. Nakasalubong niya sina Nikki at Benson nang makalabas sa sariling opisina nang lumipas ang buong araw. Anong ginagawa niyo rito? Napansin namin na hindi ka sumasama sa amin lately. Invite sana kita sa vacation sa beach resort namin. Pauna ni Benson. He's right, Ira. Si Benson ang bahala sa atin. Dagdag naman ni Nikki. Nilampasan niya lang ang mga ito. Nagtatakang hinabol naman siya ng dalawa. Diretso niyang sinalubong ang mata ni Nikki at Benson. Pasensya na kayo, pero wala ko ron sa kasiyahan na gusto ko. Nagkatinginan ng dalawa. Ngumiti siya ng mapait. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko. Dahil ipinanganak kayong mayaman at hindi nakaranas ng hirap at gutom na naranasan ko bilang isang palaboy. Pagpapakatotoo niya. At gusto kong malaman ninyo na wala sa beach resort na yun ang tunay na nagpapasaya sa akin. Dagdag niya bago tumalikod. Habang naglalakad sa puro salamin na kumpanya ay hindi niya magawang matuwa. Hindi tuwa ang nasa puso niya kahit may malaki siyang kumpanya. May laman na rin ang credit card niya at pwedeng gastusin sa lahat ng gusto niya. Pero wala siyang sayang nararamdaman. Nang sumakay sa kotse at makarating sa abalang kalsada ay pinauhinto niya ang sasakyan. Ma'am Ira! Tawag ng driver nang basta na lang siyang bumaba. Nagtungo siya sa bench kung saan nakaupo ang mag-anak na palaboy. May luha ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang mga ito. Sa nakikita niya, wala man ang mga ito ng kotse, pera o mamahaling bagay, pero higit pa sa yaman ang meron ng mga ito. Yun ang pag-ibig at pamilya na wala siya. Lumapit sa kanyang bata at inilahad ang munting palad. Ate, palimos po. Umiti siya nang bumaba para maharap ito. Kumuha siya ng bag at inabot dito ang libong pera. Ibili niyo ng masarap na pagkain at malinis na tubig. Naku, salamat po. Ang swerte niyo po, marami kayong pera. Sagot ng bata kay Ira. Hinawakan niya ang ulo nito bago marahang hinaplos. Mas maswerte ka. Dahil meron ka na hindi kailanman mabibili ng pera. Anya bago sinulya pa ng mga magulang nitong nakangiti sa kanila. Nakatayo si Paul sa makipot na tinitirhan niyang bahay. Isang malalim na hininga ang ginawa niya bago pumasok sa loob at umupo sa silya. Isang araw pa lang niyang hindi nakikita ang amo ay alam niyang sa puso niya'y hinahanap-hanap niya ito. Isang katok sa pinto ang nakapagpalingon sa kanya. Sandali! Inis niyang sagot dahil sa isa pang katok. Padabog niyang tumindig at binuksan ang pinto. Natigilan si Paul nang magtama ang mata nila ng babaeng hindi inaasahang makikita. Magsasalita pa lang ang binata nang biglang yakapin siya ni Ira. Pwede bang hilingin na bumalik ka na? Bulong ng dalaga habang yapos siya. Kumurap ang mga mata ni Paul nang marinig ang mahinang pag-iyak nito. Napapikit naman ng dalaga nang maramdaman ang marahang pag-aplos sa likod niya ng binata. Dahan-dahan siyang kumalas kay Paul. Nagkamali ako. Hindi dapat ako nagpasilaw sa yaman na nasa harapan ko. Dahil ang pera ay napapalitan. Pero ang tulad mo, Paul, hindi na ako makakahanap ng tulad mo. Napangiti ito habang namumuo ang luhang pinagmamasdan si Ira. Hindi mabibili ng lahat ng yaman na meron ako ang tulad mo. Walang kwenta ang pera kung hindi kita kasama. Kaya ko mabuhay ng walang yaman pero ang hindi ka kasama. Isang halik mula kay Paul ang nagpatigil sa kanya. Kasabay ng pagpikit ni Ira ang luha niya. Haplos-haplos ng binata ang pisngi niya nang ilayo ang labi sa kanya. Mahal kita, Ira. Mayaman ka man o wala, o kahit maging palaboy ka ulit, mamahalin pa rin kita ulit. Siguradong saan niya, maingat na pinunasan ang mga luha niya. Kasama kita nung una at gusto ko makasama ka hanggang dulo dahil ikaw ang tunay na yaman ko, Paul. Pwede bang bumalik ka na ulit sa buhay ko? Hindi bilang tauhan ko, kundi lalaking pinakamamahal ko. Maamahalin kita ng walang hanggan, Ira.
Ikunulong siya ng binata sa braso nito at habang yakap siya nito ay sigurado siyang ito ang lugar kung saan siya kontento at masaya at ang yamang walang katumbas na iniingatan niya. Agad silang nagpakasal matapos ang isang buwang preparasyon. Simpleng pag-iisang dibdib lamang pero punong-puno ng pagmamahalan. Kasalukuyan niya ngayong dinadala ang bunga ng pag-ibig nila sa isa't isa. Patuloy na nagtatrabaho ang asawa niyang si Paul sa kumpanya habang siya ay nagtayo ng iba't ibang organisasyon na makakatulong sa mga palaboy at mga pulubi gamit ang kanyang yaman. Sa pamamahagi ng biyaya ay natagpuan ni Ira ang kapayapaan at kasiyahan. Ngayon ay naranasan niya ang tunay na kaligayahan na hindi niya matagpuan sa kahit na anong yaman. Minsan man niyang ikinahiya na siya isang palaboy noon, hindi na ngayon dahil doon niya natutunan ng lahat ng aral ng buhay na ituturo niya sa magiging anak nila ng asawa na hindi mahalaga ang yaman kung walang pag-ibig at walang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwentong ito at para sa mga susunod pa nating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli nating kwento, marami pong salamat. Paalam!